Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Casper. Ako po si Benjamin. Ngunit tawagin niyo na lamang ako sa palayaw ko na Ben. Ako ay may ibabahagi na istorya tungkol sa isang babae na minsan ko nang minahal. Ito ay isang komplikadong kwento ng sikreto ng pamilya at pag-ibig. Nagsimula po ang lahat nung makilala ko si Gina Lynn, na kilala bilang Gigi. Maganda, mabait at matalino siya, Sir Casper. Para na nga pong nasa kanya na ang lahat ng mga katangian ng babae na gusto ng lahat ng mga kagaya kong lalaki. Sikat siya sa eskwelahan namin na gayong hindi naman ito kalakihan at kakaunti rin naman kaming mga estudyante doon. Magkapareho kami ng antas ngunit magkaiba kami ng pangkat na kinabibilangan. Nasa high section siya, samantalang nasa pinakamababang pangkat naman ako. Mayaman din siya at mahirap naman ako. Para kaming langit at lupa na imposibleng magtagpo. Pero hindi iyon naging hadlang para sa akin upang tumigil ako sa paghanga ko sa kanya. Sa tuwing dadaan at makikita ko siya ay lakas loob ko siyang babatiin at kakawayan kahit pa hindi niya ako pinapansin minsan dahil sa kanyang mga kasamang kaibigang babae. Pero wala akong pakialam. Gagawin ko ang gusto ko at sinasabi ng puso ko. Hindi ako titigil. Alam kong wala akong pag-asa sa kanya pero dahil sa minsan lang umibig ang isang tulad ko ay wala akong sinasayang na opportunity. Basta sa tuwing nakikita ko siya ay otomatikong gagalaw ang kamay ko upang kumaway. Hanggang sa ang bagay na sa panaginip ko lang natatamasa ay nagkatotoo. Oo, naging girlfriend ko siya, Sir Casper. Masaya ako sa nangyari dahil ang babae na pinapangarap ng lahat ay nasa akin na ngayon. Pumapasok ako sa paaralan na may malapad ng ngiti habang hawak ang kamay ni Gigi. Pero ang kasiyahan na iyon ay mababaw at panandalian lamang. Hindi ito totoo. Dahil napilitan lamang siya sa isang katulad ko. Araw ng Sabado iyon nang makita ko siya sa may palengke. Mag-isa lamang siya kaya naman napagpasyahan ko na lapitan ito. Nakita ko siyang bumili ng tinapay at lumapit sa dalawang bata na namamalimos. Binigay niyang supot ang tinapay sa mga ito na ikinalambot ng puso ko. Napakabuti at bait niya talaga. Sinama niya ang mga bata at magkakasabay silang naglakad palayo. At dahil sa naaaliw akong panoorin sila ay hindi ko namamalaya na sinusundan ko na pala sila. Nakalabas na kami ng palengke at papunta na kami sa isang lumang gusali na medyo malayo na sa kabihasnan. Napuno ako ng pagtataka nang pumasok sila sa lumang gusali. Maingat naman akong sumunod at umikot sa may sirang bintana upang tignan kung ano ang gagawin nila doon. Tahimik lamang ako na pinapanood sila. Mula sa labas na maupo sa lumang coach at kumain ng binili niyang tinapay. Siguro ay sinama niya ang mga bata doon upang bigyan ng pansamantalang matutuluyan at hindi pagala-gala sa kalye. Dahil doon ay naisip ko na pagkakataon ko na iyon upang magpasikat sa kanya. Kaya naman, nilakasan ko ang loob ko at nagdesisyon na lapitan sila. Papasok na sana ako, Sir Casper. Ngunit natigilan ako nang may biglang lumitaw na dalawang lalaki sa loob. Hindi ko napansin na pumasok na at dumating ang mga ito. Kaya naman, napakunot na lamang ako.
Pinuri nila si JJ sa pagdala ng mga bata doon. Hindi naman sila binigyan ng tugon ng dalaga. Bagkus ay tumayo lamang at naglakad palapit sa may pintuan. Nagtataka naman ang mga bata nang tinignan ang dalawang lalaki habang patuloy na kumakain. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang hawakan ng lalaking nakasuot ng coat ang leeg ng batang kalbo at itaas ito sa ere. Tatakbo na sana ang isa pang bata ngunit nahawakan siya ng lalaking may tattoo sa mukha, sa braso at itinaas din sa ere. Hindi ako makakilo sa gulat sa aking nasaksihan. Gulong-gulo ang aking isipan sa mga nangyayari, lalo na nang kagatin ng lalaking may tattoo ang kamay ng batang hawak nito. Dahilan kung bakit umalingaw-ngaw sa buong gusali ang sigaw nito. Hindi lang iyon basta kagat lang, dahil tanggal ang balat nito na parabang karnil lamang iyon ng baboy. At ang mas nakakakilabot pa rito ay nanguyain at lunukin ng lalaki ang nakagat nitong balat mula sa bata. Para akong napako sa aking kinatatayuan, Sir Caspar. Hindi ko alam kung totoo ba ang aking nasaksihan o nananaginip lamang ako. Tulala lamang din ako na pinapanood na kainin ng dalawang lalaki ang dalawang bata ng buhay. Natauhan lamang ako nang marinig ko ang malakas na pagsarado ng pinto ni Gigi. Napaupo ako sa lupa at hindi inaasahang masipa ang mga lata na ngayon ko lang napansin na nandoon. Nakalikha iyon ng ingay na nakaagaw ng atensyon ng mga nagmumukbang sa loob. Lagot na. Pero bago pa ako makakilos ay may humila na sa akin patayo. Namalayan ko na lamang na tumatakbo na kami palayo sa gusali at pabalik na sa bayan. Hawak ni Gigi ang kamay ko na mas ikinagulat ko. Tumigil kami sa isang tindahan at naupo sa mahabang kahoy na upuan. Kinausap niya ako tungkol sa nasaksihan kong krimen. Sinabi ko pa sa kanya na maaari namin silang ipakulong. At kung natatakot siya na maging witness ay handa akong isugal ang kaligtasan ko para lamang sa kanya. Pero tinawanan lamang niya ako at sinabi na hindi niya gagawin ang sinabi ko. Aswang kami, Ben. Nakangiti niyang saad. Akala ko ay nagbibiro lamang siya upang pagtakban ang krimen na nasaksihan namin. Pero nang sabihin niya na pumapayag siya na maging kasintahan ko, kahit wala naman akong ginagawa, para lang manahimik daw ako ay para akong nabulunan ng sarili kong laway. At doon nga nagsimula na naging magkasintahan na nga kami. Kumalat na rin sa buong eskwelahan ang tungkol sa amin kaya naman naging instant celebrity ako. Marami ang naiinggit, nakikipagkaibigan, at lumalapit na mga lalaki upang itanong kung ano raw ba ang sekreto ko at nakuha ko si JJ. Masasagot ko ba sila, Sir Caspar? Masasabi ko ba na aswang ang lahi ng babaeng pinapantasya ng lahat? Alam kong hindi. Bukod sa wala akong lakas ng loob ay natatakot din ako para sa kaligtasan ng buo kong pamilya. Pinagbantaan niya ako, Sir Caspar. Idadamay niya ang pamilya ko upang ipakain ang buhay sa angkan niya. Wala akong magawa. Dahil sa hawak niya ang buhay ko ay nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Para akong papit na sunod-sunuran sa lahat ng sinasabi niya. Hanggang sa iyain niya ako na sumama papunta sa bahay nila. Tumanggi ako sa alok niya pero siya pa rin ang nasunod. Abot langit ang aking kaba nang pumasok kami sa malaki at maganda nilang bahay. Maayos at malinis ang paligid.
Hindi halatang aswang ang nakatira. Para akong mahihimatay sa bawat hakbang na ginagawa ko papunta sa may sala. Sinama niya ako sa kanyang silid sa ikalawang palapag at doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Naiwan ako doon dahil nagpunta si JJ sa loob ng banyo upang magbihis. Nakaupo lamang ako sa may couch nang may marinig akong ingay na nagmumula sa may labas. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa may bintana. Hinaway ko ng kaunti ang kortina na nakatabing doon upang tignan kung ano ang nangyayari. Mahabaging langit. May mahabang lamesa sa likod bahay. Nakapalibot doon ang mga kaangkan ni JJ, kasama ang dalawang lalaki na nakita ko noong nakaraan na kumain sa dalawang bata. Sa ibabaw ng lamesa ay may nakahigang batang babae na sa tingin ko ay nawalan lamang ng malay dahil humihinga pa naman ito. Anibersaryo ni na Inang at Itang, ang punong aswang na namumuno dito sa amin. Ani JJ na nasa likod ko na pala. Pinaliwanag niya sa akin na lolo at lola niya ang dalawang matanda na nakasuot ng makalumang kasuotan. Magulang naman niyang mag-asawa na nakasuot ng itim na damit at mga nakakatanda niyang kapatid ang dalawang lalaki na nakakot na una ko nang nakita sa lumang gusali. Hinubaran nila ang batang babae at saka nilinisan gamit ang tubig na nasa timba. Pagkatapos ay may sinabi ang lola ni Gigi sa lingwahe na hindi ko maintindihan na sinundan naman ng lolo nito. Maya-maya pa ay naglabas na sila ng isang malaking itak at walang pag-alinlangan na hiniwa ang tiyan ng bata. Nagpumiglas ang kawawang paslit habang sumisigaw. Ngunit mabilis sila dahil nahawakan na kaagad ng dalawang kapatid ni JJ ang magkabilang kamay nito. May takip na rin ang bibig nito samantalang hawak naman ng magulang ni JJ ang mga paa ng bata. Akala ko ay sa mga pelikula ko lamang ito mapapanood. Hindi ko naman inaasahan na makakasaksi ako ng pinapatay na tao sa personal. Kitang-kita ko kung paano dukutin ng lolo at lola ni JJ ang mga lamang loob ng paslit. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap naman na hinila at binali ng kapatid nito ang mga kamay ng bata, samantalang paa naman ang sa kanyang magulang. Pinagsaluhan nila ang katawan ng bata na para bang isang masarap na lechon. Hindi ko naman mapigilan na hindi mandiri. Lalo pa ng pagpapasapasahan ng mga ito ang mata ng paslet. Napatakbo ako sa banyo na nasa loob ng silid ni JJ at doon nasuka. Pinagtawanan ako ng babae at tinakot na ganoon daw ang gagawin nila sa akin at sa pamilya ko kapag may nilabas akong impormasyon tungkol sa sekreto nila. Nangako ako na hindi ako magsasalita tungkol doon dahil mahal ko ang pamilya ko at gusto ko pang mabuhay ng matagal. Gabi na nang ihatid ako ni JJ sa tapat ng aming bahay. Pauuwiin ko na sana siya nang bumukas ang pintuan ng bahay namin at makita siya ng aking ina. Nagtanong si mama kung kasintahan ko raw ba si JJ. Ngunit bago pa ako makapagsalita ay nasagot na siya ng dalaga. Dahil doon ay inanyayahan siya ng mama na pumasok sa aming bahay. Wala naman akong nagawa dahil bukod sa makulit si mama ay sumama na rin papasok si JJ. Takot at kaba ang naghahalo sa kaibuturan ko ng mga oras na iyon. Nag-aalala ako sa kaligtasan ng pamilya ko, lalo na nang bumaba mula sa itaas ang kapatid kong bunso na batang lalaki.
Tinitigan siya ni JJ na mas ikinatakot ko. Hinila ko si JJ papunta sa aking silid nang mapansin ko ang mga titig niya sa kapatid ko. Lakas loob ko siyang sinabihan na layuan ang kapatid ko at ang pamilya ko, o ilalantad ko ang sekreto nila. Nangako naman siya na wala siyang gagawin sa amin. At sinabi pa na hindi raw niya hahayaan na makalapit ang angkan niya sa pamilya ko. Nagkaroon kami ng kasunduan, Sir Casper. Gusto raw niya na maranasan na maging isang normal na tao. Simula raw noong mamulat siya sa mundo nila ay hindi na siya kumain o tumikim man lang kahit isang tao. Palagi niya raw hinihiling na maging normal dahil ayaw na raw niya sa paraan nila ng pamumuhay. Siguro ay dulot ng pagmamahal ko sa kanya ay naawa ko at nahulog sa mga sinasabi niya. Nangako ako na ipaparamdam ko sa kanya kung gaano kasaya ang mabuhay ng normal. Nangako ako na pasasayahin ko siya sa abot ng aking makakaya. Dahil doon ay umakto ako na parang tunay na boyfriend. Inaasikaso ko siya at tinrato ko siyang parang prinsesa hanggang sa bansagan kami na King and Queen of Hearts ng mga estudyante sa paaralan. Tinupad ko ang pangako ko sa kanya. Ginawa at pinuntahan namin ang mga bagay na hindi niya magawa at nagagawa. Nagpunta kami sa amusement parks. Nanonood ng sine, nagsiswimming, nagsha-shopping, at madami pang iba. Walang araw ang dumaan na hindi ko siya inaalala. Nagpatuloy ang aming relasyon hanggang sa makagraduate kami ng high school. Dahil pareho naman kaming nasa ika-4 na taon, nakilala ko ang pamilya niya at nakilala niya rin ang pamilya ko. Pero ang masaya naming mga araw ay gumuho dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Magkasama ang pamilya namin at pamilya niya na kumain sa isang restaurant upang ipagdiwang ang aming pagtatapos sa pag-aaral. Nagkukwentuhan ang lahat sa harap ng masarap na pagkain katulad ng normal na mga tao. Pero hindi pinakilala ng pamilya niya ang dalawa pa niyang kapatid na lalaki. Pinanindigan ng mga ito na only child lamang si JJ. At wala na silang iba pang mga kamag-anak dahil lahat ay nasa malayong mga lugar. Hindi naman raw bago iyon kay JJ dahil iyon palagi ang sinasabing kwento ng kanyang mga magulang. Hindi ko na lamang iyon pinansin pa, Sir Casper, dahil normal at nakagawian na naman pala iyon ng kanilang pamilya na panatilihing sekreto ang tungkol sa kapatid at iba pa nilang angkan. Pero sabi nga ng matatanda na dapat itrato ng patas ang mga anak dahil ang kaunting mali sa mga mata ng matanda ay doble na pala sa mata ng mga bata. Nagpaalam na pupunta sa CR ang bunso kong kapatid na lalaki. Hindi naman na namin sinamahan dahil nasa loob lamang din ng restaurant ang palikuran at madami rin tao sa loob. Isa pa ay may isip naman na ang kapatid ko at alam na nito ang tama at mali. Pero halos kalahating oras na ang lumipas at hindi pa rin bumabalik ang kapatid ko. Kaya naman nagdesisyon ako na sundan ito dahil baka nadumi na pala ito sa salawan at nahihiyang lumabas. Hinanap ko siya sa loob ng bawat cubicle ng banyo. Ngunit hindi ko siya nakita. Inalerto ko na rin ang aking mga magulang at maging ang pamilya ni JJ ay tumulong na rin sa paghahanap. Hindi namin siya nahanap at nakita na wala na parang bula ang kapatid ko. Sira ang mga CCTV sa loob ng restaurant at hindi pa raw iyon napapalitan ilang taon na ang nakakalipas.
Noong mga oras na iyon ay isa lang ang nasa isip ko. Aswang. Ayaw ko man na pagbintangan ang kasintahan ko dahil nangako siya na poprotektahan niya ang pamilya ko. Pero labis na nahihirapan ang magulang ko kaya naman kinausap ko siya. Siniwalat ko lahat ng hinaing at nararamdaman ko. Sinabi niya man niya na aalamin niya kung ano ang nangyari. At nagtiwala naman ako sa kanya. Isang araw ang lumipas at wala pa akong narinig ng balita mula sa kanya. Pinuntahan ko siya sa kanila upang kausapin pero wala na akong naabutan. Nakaalis na sila. Wala na sila sa bahay nila. Tumakbo na sila dala ang kapatid ko. Puno ng hinanakit ang puso ko na umuwi ako sa bahay. Dumiretso ako sa silid ko at doon nagulat nang makita ko siya. Niyakap niya ako habang umiiyak at sinabing ginawa niya ang makakaya niya upang iligtas ang kapatid ko. Doon ko rin napansin ang sugat niya sa braso at sa tiyan. Bagamat galit ay nag-aalala pa rin ako sa kanya. Humingi siya ng tawad sa akin dahil wala raw siyang sapat na lakas upang labanan ang mga kapatid niya. Kinuha raw ng mga ito ang bunso kong kapatid upang maghiganti sa kanya. Matagal na palang galit at may hinanakit ang mga ito sa kanya dahil siya lamang ang kinikilala at pinapakilalang anak ng kanyang mga magulang. At nang tanungin ko kung nasaan ang kapatid ko ay napahagulgol na lamang ako. Nang iling lamang ang tinugon niya sa akin. Wala na. Ano ang sasabihin ko sa mga magulang ko? Paano ko sasabihin na kinuha ng mga aswang ang bunso namin? Litong-lito ako ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin hanggang sa makipaghiwalay si JJ at magpaalam na lalayo na siya. Hindi ko siya pinigilan at hinayaan ko na lang na umalis. Labis na sakit ang naramdaman ko ng panahon na iyon. Ibinahagi ko ito sa inyo, Sir Casper, upang mabawasan ang bigat na dinadala ko. Dahil tanging pananahimik lamang ang nagawa ko habang pinapanood na maghanap sa kalye ang mga magulang ko. Oo, pag na-upload mo ito ay ipaparinig ko to sa aking mga magulang. Mga matatanda na sila ngayon. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Sir Casper. Sana ay nagustuhan ninyo. Ingat mga kaaswang at maraming salamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe. Maulan ang gabing iyon pero kailangan ni Anton na magkalkal ng basura para sa kanyang kakainin. Mahirap ang buhay ngunit para sa kanya ay gumagaan naman iyon sa tulong ng mga taong natulungan niya rin sa simpleng paraan. Tulad na lamang ng guard ng sikat na fast food chain na nakapwesto sa kanto nila. Sadyang ipinagtabi pa siya nito ng mga tirang pagkain para magawa niyang pagbag at mairaos niya kahit papano ang pagkain niya. Salamat Pagyo ha. Hindi mo talaga ako nakakalimutan na ipagtabi ng pagbag. Pasasalamat niya sa kakilalang guard nang matapos na siyang mangolekta ng mga tirang pagkain. Sus, wala yun. Ikaw pa ba? Maliit na bagay yan kumpara sa naitulong mo sa akin noong nakaraan. Natawa siya. Yun ang wala lang, tugon ni Anton. Parang tinawag ko lang naman si Sargento Alvin. Ikaw naman ang nagpamerienda sa kanya.
Nahuli kasi ito ng mga traffic enforcer sa kalye noong nakaraan. Nagbiting the red light kasi nga late na. Inareglo lang nila sa tulong ng kakilala niyang sarhento sa malapit na headquarters din na naroon. O paano? Mauna na ako. Salamat talaga. Paalam ni Anton sa kaibigan na guard. Pinagbunggo nila ang kamao ng bawat isa bago tuluyan na siyang tumalikod. Minadali na niya ang paglalakad. Delikadong abutan siya ng malakas na ulan. Siguradong mapupuno ng tubig ang barong-barong na tinutuluyan niya kapag nagkataon. Ngunit ang pagmamadali niya ay naudlot nang mamataan niya sa hindi kalayuan ang ginang na biglang hinarang ng grupo ng mga baguhan pero kilala ng hold-upper sa kanilang lugar. Let me go. Wala akong dalang cash dito. Ano ba kayong mga linti kayo? Anang ginang. Nagpupumiglas ito mula sa pagkakahawak dito ng dalawang hold-upper. Habang ang isa pang kasama ng dalawa ay sinimulan ng kalkalin ang bag ng mayaman na ginang. Nagmamadali man siya at may respeto sa hanap buhay ng iba. Hindi pa rin tamang paghanap buhay ang ginagawa ng mga hold-upper na yon. Isa pa. Siguradong magsisihinto ang mga ito kapag nakita siya. Alam kasi ng mga hold-upper na kakilala niya si Sargento Alvin, kaya hindi na rin nagdalawang isip si Anton na tumulong. Hoy, ano yan? Kasabay ng pagsigaw niya ay binaba ni Anton ang bitbit niyang sako. Hindi naman siya nabigo. Nilingon siya ng leader ng grupong kasalukuyan ng humuhold up sa ginang. Pakialamero ka talaga, Anton, sabi pa sa kanya. Tigilan niyo ang taong walang kalaban-laban sa inyo. Matapang niyang sambit. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na maraming paraan upang mabuhay. At anong paraan? Ang mamulot ng basura? Nagtawanan pa ang grupo. Dumura pa ang isa sa mga ito. Kamuntikan na siyang tamaan bago siya iwan na kasama ang ginang na tila basang sisiw na naulanan. Walang masama sa pumumulot ng basura. Bulong na lamang ni Anton sa ere. Tanaw ang tatlong hold-upper. Iho, maraming salamat sa iyo. Untag kay Anton ng ginang na kanyang tinulungan. Wala hong anuman. Kung hindi ko lang iniisip na baka hindi nila kayo buhayin, hindi rin naman ho ako maglalakas loob na tumulong. Kilala pong hold-upper dito ang mga iyon. Sa susunod po sana ay doblehin ninyo ang pag-iingat. Maraming salamat talaga, iho. Umiiyak na pasasalamat pang muli ng ginang. Ang mabuti pa ho ay samahan ko na kayo patungo sa kotse nyo. Nasisiguro niyang di kotse ito. Mukhang bumaba lang sa convenience store upang bumili nang may spata ng grupo ng mga hold-upper. Hindi naman nagtagal ay nagkapaalaman na sila ng ginang. Bukod sa abot-abot na pasasalamat ay maraming beses na pinisil ng babaeng natulungan niya ang kanyang mga palad. Hindi niya tuloy maiwasan na maalala ang yumao niyang nanay. Kinabukasan, maaga pa lang ay gumayak na si Anton upang mamulot na naman ng basura. Iyon naman ang kabuhayan niya. Sa araw na iyon din kasi ay schedule niya sa subdivision kung saan eksklusibo lamang na mayayaman ang nakatira, tulad sa sikat na fast food chain. Dahil na rin sa pakikisama, kaya siya nakakapamulot ng basura doon. Aba,
Mukhang maganda ang napagbentahan mo kahapon, Anton ha. Heto at inabunuhan mo na ang kape at yosi namin ni Del Valle. Ani sa kanya ng guard na si Flores. Inabot niya rito ang bitbit niyang kape at sigarilyong para sa mga ito. Hindi naman, sakto lang. Inabunuhan ko lang dahil may sobra. Gusto ko lang na umuwi ng maaga ngayon kaya nagtipid ako sa oras. Tugon ni Anton. Mahusay ka talaga sumipsip ah. Kahit alam mo namang hindi mo na yan kailangan at malakas ka na sa amin. Biro naman sa kanya ni Del Valle. Tinapik pa ang balikat niya. Natawa naman siya. Bukod sa nauutusan siya ng mga ito, sinasabayan na rin niyang 2 guard na magkape bago siya pumasok sa loob ng subdivision. Pagkatapos ng ilang minutong huntahan nila, hindi naman nagtagal ay nilalakad na ni Anton ang malawak na subdivision. Bawat bahay roon ay may malaking trash bin na nasa labas ng malaking gate. Kaya may masisilip siya sa basurahan na maaari niyang maibenta. Kinukuha niya at sinasalin sa bitbit niyang malaking sako. Meron siyang panungkit bilang panghalukay. Nang marating ni Anton ang kalagitnaan ng subdivision, kung saan halos lahat ng kabahayan ay sumisigaw ng karangyaan. Hindi naman niya maiwasang alalahanin ang nangyayari noong nakaraang gabi. Hindi niya akalain na napakalaking tulong din pala na laman siya ng kalsada. Kung hindi kasi siya mangongolekta ng basura sa isang sikat na fast food chain, ay siguradong hindi bubuhayin ang namataan niyang mayaman na ginang. Alam kasi niyang galit sa mayayaman ang leader ng grupo. Binalak itong hold-upin ng mga kilalang hold-upper sa lugar nila. Ngunit nang makita siya ng grupo ay nagpulasa ng mga ito. Dahil kilala siyang sombongero at tauhan ng mataas na pulis na kinokolektahan din niya ng basura. Sa buhay, palaging kailangan lang naman na samahan ng pakikisama para makasabay ka sa agos. Kung wala siyang kakilalang matinik na pulis at kung hindi siya malakas doon, ay siguradong hindi niya masisindak ang mga siraulong hold-upper. Iyon nga lang, hindi niya alam kung hanggang kailan siya aasa na makakaahon din siya sa hirap. Kung tutuusin ay mag-isa na lamang siya sa buhay. Binubuhay niya ang sarili mula sa pangongolekta ng basura at pagkakargador sa palengke. Pero nakakapagtaka na hindi siya makaramdam ng ginawa. Gayong ang sabi naman sa isang sikat na kanta, gulong ng buhay, patuloy-tuloy sa pag-ikot, minsan nasa ilalim, sana bukas nasa ibabaw naman. At kapag nasa ibabaw na ay sana'y huwag mabutas para tuloy-tuloy ang pag-andar. At para tuloy-tuloy din ang pag-andar, kailangan nasa kondisyon ang makina. Ang layo na ata ng kwento. Heto na naman siya sa pagsisinter. Kahit na ano namang pagrereklamo at pagtataka niya, heto pa rin siya. Kaharap ang sandamukal na babahong basura. Ang pagkakaiba lang, dahil basurahan ng mayayaman na tao ang kinakalaykot niya, ay medyo mabango-bango pa iyon at hindi nakakadiring kalikutin. Mukhang nagtapon ng mga gamit na hindi na kailangan ang nakatira dito ha. Ani ni Anton sa sarili. Sinulyapan din niya ang malaking bahay na kulay itim at puti ang dominanteng kulay. Napuna kasi niyang may mga basura na gamit sa bahay. May kaunting mantsa ang ilan. May kubyertos na nakakahon pa. At mukhang tinapon lang dahil luma na nga. Kinuha niya ang mga iyon
Mamaya na niya kakalikutin kung ano ang maibebenta o mapapakinabangan pa niya at magagamit. Marami pa kasi siyang bahay na dapat na kalkalin ang basura. Kapag napuno niya ang sako, uuwi na siya. Bibili pa siya ng bigas at ulam para sa sarili. Siya rin ang magluluto niyan dahil nag-iisa na lang siya sa buhay. Sa tahanan ni Anton ay napainom na lamang siya ng 2 baso ng tubig sa sobrang pawis. Hindi niya pala nabayaran ang kuryente niya. Pag-uwi niya ay naputol na pala iyon nang hindi niya nalalaman. Hindi niya naman masasabing nakalimutan niya. Sadya lang talagang kinalimutan niya at wala siyang pangbayad. Ay buhay, sabi pa niya sa sarili. Umiling siya at ngumiti. Kahit ano pang reklamong ibulalas niya sa sarili, hindi naman magbabago ang kasalukuyan niyang dinaranas. Ang maigi pa ay simulan na ulit niyang maglimas ng basurang napulot niya at nang makabayad na rin siya sa kuryente mula sa pagbebentahan niya ng mga iyon. Aba, ayos pa to ah. Aniya sa leather wallet na nakuha niya sa antigong kahon. Naaalala niyang sa malaking bahay niya ito nakuha nung nakuhanan niya ng mga kagamitan na maaari pang gamitin niya. Pera? Totoo? Totoo ba to? Pera nga. Ang daming pera. Halos pa utal-utal niyang sambit. Hindi niya malaman kung tatawa ba siya o iiyak. Nang mapagtanto niyang pera nga at limpak na pera ang laman ng leather wallet. Binalak niya na lamang kunin ang wallet upang magamit at malagyan niya ng mga ID. Ngunit nang buklatin niya ay siyang gulat niya na naglalaman pala iyon ng pera. Pera na siyang kailangan ng tulad niya. Mayaman ako. Ibubulalas pa lamang niya sana iyon nang may makita siyang nakasiksik na litrato sa bulsa ng wallet. Kumunot noo si Anton. Tsaka nagmandali niyang tinungo ang kaisa-isang drawer niya na naroon sa maliit niyang bahay. Malakas na dumagundong ang kanyang dibdib nang mapagtanto niyang hindi siya nagkakamali. Ang nasa litrato na nakuha niyang wallet at ang litrato ng kanyang pinakakatago-tago ay iisang tao lang. At ito ay ang kanyang ama. Hindi pa naman katagalan ang 8 taon na nakalipas. Ang huling tanda niya sa kanyang ama ay naaksidente ito. Eksaktong araw ng kaarawan niya. Hinihintay niya itong dumating noong 12 niyang kaarawan dahil kasabay niyon ang pag-graduate niya sa elementarya. May kaunti silang salo-salo na ang sabi pa ng mama niya ay galing sa kanyang ama. Ang masayang araw na iyon ay napalitan ng lungkot at bigati. Nang maggabi na ay wala pa ang anino ng papa niya. Lungkot at bigati na mas nadagdagan ng balitang hatid ng mama niya. Kaya raw pala hindi nakarating ang papa niya. Na aksidente daw pala. Iyon na ang huli. Wala naman silang pinuntahan na lamay. Wala silang nilamay na bangkay. Wala silang iniyakan na katawan ng ama. Dahil ayon sa mama niya, ayaw daw kasi ng pamilya ng papa niya sa kanila. Wala rin silang bangkay na dinalaw sa sementeryo. Kaya pala, buhay pa pala ang papa niya. Ang litratong iyon may petsa pa. Kuha lang ng nakaraang buwan. May kasama ang papa niya sa picture. Nakaakbay ito sa isang ginang na halatang malaki ang agwat ng edad sa papa niya. Pagkapahid ng kanyang luha ay agaran na kumilaw si Anton. Nilikom niya ang pera. Ngayon din mismo.
Pagkatapos niyang ibenta ang mga napulot na maaaring maibenta sa junk shop, ay isa sa uli niya ang pera sa malaking bahay. Kailangan niya ng paliwanag. Kailangan niyang malaman kung ano ang dahilan ng papa niya, kung bakit ito nagtago sa kanila, kung bakit ni hindi man lang ito nagpakita nang ang mama naman niya ay naratay sa ospital at kinakailangan niya ng suportang pinansyal. Kung mayaman pala ang ama at may ganito kalaking pera, sana ay natulungan sila nito ng mama niya. Baka buhay pa sana ang mama niya hanggang noon. Samantala, lingid sa kaalaman ni Anton ay may nakasilip sa kanya kanina sa bintana ng malaking bahay kung saan niya nakuha ang wallet na may limpak na salapi. Tama ka nga ng hinala. Siya rin ang lalaking hindi nagdalawang isip na tumulong sa'yo kagabi. Untag kay Merean na tumatayong kanang kamay at asistan niyang si Leia. May kapintasan na siya pero hindi pa rin siya nagdalawang isip na tulungan ako. Si Anton ay inilaglag ng kanyang ina noong nasa sinapupunan pa lamang. Kaya nagkaroon ito ng depresya. Kinulang ang hangin na dapat ay pumasok sa utak noong ipinagbubuntis. Kaya ang itsura ng lalaki ay parang may cerebral palsy. Pero ayon na rin sa kanang kamay niyang si Leia, hindi naman daw totally ganoon ang sakit ng binata. Pupunta pa lamang sa sipi at naagapan naman. Kaya lang hindi na makakakuha ng matinong hanap buhay dahil sa kapintasan. Maging ang pagkakargador nito sa palengke ay pili lamang dahil hindi naman makabuhat ng mabigat. Nang mamukaan niya sa malapitan ng binata, naalala niyang ito rin ang kumukolekta ng basura sa subdivision kung saan siya nakatira. Na ngayon nga na inaabangan niya ito ay kanyang nakumpirma. Tama ka, Madam Merean. Tugon ni Leia sa kanya. Ngunit ang pagtulong sa kapwa ay iba sa malaking pera na ngayon ay hawak na niya. Walang kwentang pera sa mundong ito kung isang araw ay mamamatay ka na lang dahil sa sakit. O kung may pera ka man, ay walang magagawa ang pera mo sa dubadapo mong sakit. Kapag oras mo na talaga. Sana ay ma-realize iyon ng binatang napili ko dahil wala naman akong choice. Alam mo yan, Leia. Tumango-tango na lang ang dalagang kanang kamay niya. Siyempre pa, ay hindi naman mawawala sa kanya si Leia. Ito na ang kasakasama niya sa buhay magmula nang yumao ang asawa niya. Malakas naman siya ngunit malakas pa rin ang asawa niya noong bawian ito ng buhay. Isang umaga, na sa hindi malaman na dahilan, ay hindi na ito nagising. Gusto niyang isipin na nakatakda na lamang iyon na maganap dahil nang gabing mawala ito ay may inamin sa kanya ang asawa. Pag-amin na noong una ay halos hindi niya kayang tanggapin, pero kalaunan, dahil na rin siguro sa hinaba ng tinagal niya sa mundong ito, ay naunawaan niya rin ang tunay na kahulugan ng salitang ang lahat ay may rason. Katulad na lamang na may rason kung bakit sinubok niya ang kabutihan ng binatang nagngangalang Anton nang tulungan siya nito mula sa inertilan nilang hold-upper. May rason din kung bakit nag-iwan siya ng malaking halaga ng pera para sa basurahan na nakakasiguro siyang mapupulot nito. Kuyom ang magkabilang palad ay tahimik na hinintay ni Anton na magbalik ang guard na nakausap niya. Oo, naroon na siya sa malaking bahay kung saan niya napulot ang wallet na naglalaman ng maraming pera. Agaran niya iyong isa sa uli upang makaharap niya ang nagmamay-ari niyon at mahinga ng paliwanag. Hindi pa malinaw sa kanya ang kaya niyang gawin o masabi kapag nakaharap na niya ang ama.
Ngunit isa lang ang sigurado siya. Nangungulila siya rito. "Pumasok ka na, bata." Untag sa kanya nang nagbalik na palang security guard ng malaking bahay. Tipid niya itong tinanguan bago siya umusal ng pasasalamat. Isang unipormadong maid naman ang gumabay sa kanya papasok sa loob ng magarang bahay. Maraming tauhan ang nakatira. Mayaman nga ang kanyang ama. Hindi niya gustong isipin na tinaguan ito ang mama niya. Pero sarang niyang nasa harapan niya sa mga oras na iyon. Tila ganoon na nga ang nangyari. Kung bakit, iyon ang dapat nitong ipaalam sa kanya. "Magandang hapon po, iho." Dumaan ang recognition sa mukha ni Anton. Kilala niya ang ginang na naghihintay sa kanya sa malawak na sala ng magarang bahay. Ito ang ginang na niligtas siya noong nakaraan mula sa mga hold-upper sa kanilang lugar. "Kayo po?" Tumango ang ginang. "Ako nga. Muli akong magpapakilala sa iyo. Ako nga pala si Mary Ann." Madam Mary Ann, ano po kasi? Kaya ka nandito dahil may mabuti kang puso. Putol ni Mary Ann sa sinasaad ni Anton. Nilapitan pa siya ng bahagya ng ginang. Kinuha mula sa palad niya ang hawak niyang wallet na isa sa uli niya rito. Tsaka pinisil ang palad niya. "Madam, lahat naman po ng tao ay tutulungan kayo kung nagkataon na makita kayong walang laban sa mga hold-upper. Ngunit hindi lahat ng taong mahirap ay isa sa uli ang ganito kalaking pera, iho." Napayuko si Anton. "Tunay nga po. Aaminin kong kinagulat ko ang pagkakapulot ng malaking pera. Inakala kong biyaya na ng Diyos sa akin pero naisip kong sobrang laki ng pera na yan para kamkamin ko. Gayong alam ko naman kung saan isusole. Natutuwa akong malaman na may tao pang katulad mo, Anton." Kilala siya ng ginang dahil tinanong nito ang pangalan niya noong tinulungan niya ito mula sa grupo ng mga hold-upper. "Kung tutuusin ay pwede mo nang kunin ang pera na yan dahil nariyan ang litrato ni Antonio." Si Antonio ay ang tatay ni Anton. Mas gusto kong makaharap siya kaysa kunin ang pera na to. Kung ito po ay paraan niya ng pagbabayad sa akin ng mga pagkukulan niya, ayaw ko. Iyon din ang nais ko, Anton. Kumunot ang noo ni Anton. Nang matuon ang mga mata ni Mary Ann sa likuran niya ay hinayon din ng mga mata niya ang tinitignan nito. Doon ay nakasabit ang litrato ni Mary Ann, nakatrahe di boda, kasama ng kanyang ama. Nasa ospital ngayon si Antonio. Tinapat na ako ng doktor na hindi na rin siya mabubuhay. At tanging mga makina lamang ang nagbibigay sa kanya ng hininga. Noong araw na maaksidente ang iyong ina, kasama niyang naaksidente noon si Antonio. Sinugod niya ang asawa ko sa office. Nag-iskandalo roon ang nanay mo. Pinilit siyang isakay ni Antonio sa kotse na humantong na nga sa aksidente dahil sa nag-aaway sila. Bakit nang puntahan ko si mama ay wala namang nabanggit sa akin ang mga tao sa ospital na may kasama siya nang maaksidente? Tanong ni Anton, kahit alam niya rin naman na ang kasagutan. May pera ang tatay niya. Mapera ang mag-asawang Antonio at Mary Ann. Nagawa ng paraan ng mga ito ang lahat. Patawad, Anton. Patawad kung naging makasarili ako. Gamit ang pera namin ni Antonio ay pinakilos ko ang lahat upang mailayo ng ospital ang mama mo. Kahit nalaman kong ang dahilan niya lamang kaya niya muling ginulo si Antonio ay dahil sa iyo. Kabit si mama ni Papa. Kung may galit man kayo sa puso niyo para sa kanya ay hindi ko kayo masisisi. Umiiyak na umiling si Mary Ann. Hindi tama, iho.
Buhay ang nakasalalay. Humihingi ako ng tawad. Ang pagkikita natin na to ay kagagawan din po ba ng pera niyo? Doon isa-isang nilahad ni Mary Ann ang lahat. Pinahanap niya si Anton dahil wala silang tagapagmana ni Antonio. Sinubok niya ang ugali ni Anton bago niya ito tuluyan na tanggapin bilang parte ng pamilya niya. Hindi madaling magpatawad ngunit sa dami ng mga pinagdaanan ni Anton, bakit niya pa sasayangin ang natitirang buhay na may galit sa kanyang puso? Nang araw ding iyon, agad silang nagpunta ng ospital upang makaharap ang kanyang ama. Nang araw ding iyon, kasabay ng pagbibigay nila ng pagpapatawad ni Mary Ann sa bawat isa ay binulungan niya ang kanyang ama ng mga kaparehong kataga. Pinatawad ni Mary Ann ang kanyang ina. Pinatawad niya ang papa niya. Nang araw din iyon, isang pagdilat ang binigay ng papa niya sa kanya at pagpisil sa kanyang palad na tila nagsasabing patawad. Bago ito tuluyan na malagutan ng hininga. Nagtapos ang kwento ni Anton sa pagkakaroon niya ng bagong buhay sa piling ni Mary Ann. Sana'y nagustuhan niyo ang istorya ni Anton at ni Mary Ann, kung paano sila mismo ang pinagtagpo ng tadhana sa huli upang maging tulay ng pagpapatawad sa mga maling nagawa ng mga taong malapit sa kanila. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito at nawala yung aswang.